Hapon na nang magising ako. Wala na ang sasakyan sa labas. Umuwi na siguro sila. Humihikab na lumabas ako ng kwarto. Bigla akong nagutom. Napahinto ako nang madatnan ko ang mag-ama na nakahiga sa lapag. Pareho silang nakatagilid paharap sa isa't isa at magkayakap. Nakaunan si Dustin sa braso ng tatay niya. Ang kamay ni Diego na nakayakap sa bata ay may pamaypay na hawak. Nang lapitan ko sila, pareho silang naliligo sa sariling pawis. Natampal ko ang sariling noo. Isa lang kasi ang electric fan at nandoon iyon sa aking kwarto. Patay mali siyang nilagpasan ako ni inay at dumiretso sa kusina. Bitbit ang pinamitas niyang gulay. Sumunod ako sa kanya. Sabi niya, patulugin niya lang raw si Dustin saka siya uuwi. Nalingat lang ako sandali, pareho na silang humihilik. Wika ni inay. Malalim ang paghinga na sinulyapan ko sila doon sa sala. Ngunit hindi ako nakatiis. Bumalik ako sa kwarto para kunin ang electric fan doon. Pinunasan ko muna ang pawis ni Dustin at nilagyan ng bimpo sa likod bago pinaandar ang electric fan. Ang sarap gisingin ni Diego nang sumiksik si Dustin sa kanya. Naiinis ako pero natutuwa rin para sa anak ko. Hindi na siya mangungulila sa ama. Lumabas ako ng bahay nang maalala na may Danica pa palang nag-e-exist. Paano kung ito na pala ang una at huling beses na makita at makasama ng mag-amang isa't isa? Na kaya siya nagpakita ngayon sa anak dahil aalis siya at magpapakalayo. Paano kung pinatikim niya lang ng pansamantalang kasiyahan ng anak ko pagkatapos ay iiwan rin? Audrey. Mabilis na pinahid ko ang aking luha nang marinig ang boses niya. Nanatili akong nakatalikod sa kanya. Dinig ko ang yabag niyang papalapit sa akin. Gusto sana kitang makausap kung okay lang sa'yo. Aniya nang huminto sa tabi ko, kumakarambola na naman ang bata sa loob ng tiyan ko. Normal lang ba ito sa isang 4 months old sa aking tiyan? Marahan ko iyong hinaplos dahil naninigas na naman at biglang pipintig ng malakas. Humugot ako ng isang malalim na paghinga. Kung gusto mo makasama ang bata, hindi ko yun ipagkakait sa'yo. Pero dito lang siya sa bahay. Hindi mo siya pwedeng dalhin sa labas na kayo lang dalawa. Hindi siya pwedeng malayo sa akin. Kasual na wika ko. Nagtataka ka siguro kung bakit ko to nasabi. Blanco ang tinginan, nilingon ko siya. Dahil wala akong tiwala sa'yo. Umalon ang kanyang lalamunan. Mabilis na nagbago ang emosyon na bumalot sa kanyang muka at marahan na tumango. I understand, Audrey. Ano pa yung gagawin ko? Nauutal na tanong ni Diego. Mariin akong napapikit nang muli na namang humilab at tumigas ang tiyan ko. Mukhang may gusto rin siyang iparating sa tatay niya. Napabuntong hininga ko bilang pagsuko. Sa pagkakataon na ito, mukhang palagi akong talo sa mga anak ko. Pwede mo siyang hawakan kung gusto mo. Umawang ang kanyang labi. Nanubig ang mata niya sa sinabi ko. Ngunit nag-aalangan kung susundin ba ako. Kanina pa siya naninigas. Baka kasi gusto kanyang maramdaman, kaya siya ganito. Dugtong ko. Nanginginig ang kamay na inangat ni Diego yon at inilapat sa aking tiyan. Tears shimmered in his eyes nang pumitik iyon. Kung saan banda ang palad niya. Panay pintig ng tiyan ko. Humilab iyon at nanigas. Ngunit wala akong sakit na nararamdaman. Marahan niyang hinaplos ang tiyan ko habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Nararamdaman ko siya. Hinayaan ko si Diego na damhin ang anak niya. Nilalaro niya ang tiyan ko na may ngiti sa labi at luha sa mga mata. Ang sayo niya habang sinusundan ng palad niya ang galaw ng bata sa loob ng tiyan ko. At namalayan ko na lang, nakangiti na pala ako. Hindi mapalis ang ngiti sa labi ni Diego nang alisin niya ang kamay niya doon. Salamat, Audrey. Muli kong ibinalik sa blanco ang aking muka. Ibibigay ko ang buong karapatan mo sa mga anak ko. Huwag ka lang gagawa ng isang bagay na magiging rason para ilayo ko sila sa'yo. Marahan siyang tumango. Salamat sa pagkakataon na binigay mo. Pangako, hindi ko sasayangin. Tinalikuran ko siya at hindi na sinagot pa. Sana nga sa pagkakataon na ito, kaya na niyang panindigan ang pangako niya. Dahil kung hindi, wala na siyang aasahan sa akin. Mama, si Papa po nasaan? Tanong kaagad sa akin ni Dustin, nakakagising lang. Sakto naman na bumalik rin si Diego, kaya hindi ko na nasagot ang tanong niya. Dito na naghapunan si Diego. Naiilang pa siya sa amin ni inay.
Ngunit pinilit niyang umakto ng normal dahil nagtatanong ang bata sa kanya kung okay lang ba siya. Nang matapos kumain, siya ang nag-asikaso kay Dustin. Sinamahan niya itong maligo. Hinanda ang sipilyo at pati sa pagbihis ng bata ay nakaalalay siya. Ito namang anak ko nagpalambing bigla. Parang walang mga kamay at iniasa sa kanyang ama. Siguro natuwa siya na may nag-aasikasong ama sa kanya. Nakamasid lang ako sa kanila. Ngunit sa loob-loob ko, naiinggit ako sa nakikita ko. Hindi naman ganyan ang anak ko sa akin. Bandang 7:00 ng gabi, inaantok na ako. Ayaw pa matulog ni Dustin dahil hapon na ito nagising. Naroon sila sa sala, naglalaro ng chess. Hindi ko na kayang pigilan ang antok ko, kaya nauna na akong natulog sa kanila. Naalimpungatan ako nang marinig ang palitin nila ng bulong. Madilim ang buong silid at tanging sinag ng ilaw mula sa sala ang nagsilbing ilaw namin dito. Nakatayo silang pareho sa paanan ng kama. Nakatagilid sila sa akin kaya nakikita ko ang kanilang mga muka. Babalik ako bukas, nak. Asahan mo na sa pagising mo, narito na ako. Pangungumbinsi ni Diego kay Dustin. Basta po babalik ka papa dito bukas ha. Kapag hindi ka bumalik, malulungkot po ako. Niyakap niya ang anak at hinalikan ito sa ulo. Promise, babalik si papa bukas. Kinarga niya ito at marahan na pinahiga sa tabi ko. Inayos niya ang aking kumot pati na kay Dustin. Aalis ako kapag nakatulog ka na, anak. Good night, papa. I love you. Inaantok na saad ni Dustin. Good night, anak. I love you too. Patagilid na yumakap sa akin si Dustin. Si Diego naman ay marahan na kinantahan si Dustin habang hinahaplos ito sa ulo nito. Maya-maya ay malalim na ang paghinga nito. Tanda na nakatulog na. Doon lang tumigil si Diego. Akala ko aalis na siya, ngunit umikot siya papunta sa aking gawi. Tinanggal niya ang kamay ni Dustin na nakapatong sa aking tiyan. Nilagyan niya yun ng unan para doon ipatong ang kamay ng bata. Nanubig ang mata ko nang lumuhod siya at hinagkan ang may kalakihan na umbok ng tiyan. Hinaplos niya yun ng paulit-ulit sa magaan na ritmo. Good night, my princess. Papa loves you so much. Garalgal ang boses na bulong ni Diego. Babawi ako sa inyo. Bago siya tuluyang umalis, hinalikan niya ulit si Dustin at ang aking tiyan at ang aking noo. Like what is he doing noong magkatabi pa kaming natutulog na dalawa. 6:00 pa lang bumangon na ako. Kanina pa ng madaling araw ako ginigising ng anak ko sa sinapupunan ko. Hindi naman ako gutom. Nakapagtataka lang kasi hindi naman ganito ang oras ng gising ko. Wala akong choice kundi ang bumangon na dahil ayaw mawala ang paninigas niya. Tulog pa si Dustin kaya nilagyan ko ng unan ang bawat gilid niya at inayos ang kumot bago lumabas. Sabado ngayon, kaya hinayaan ko siyang matulog hanggat gusto niya. Kapag ganitong Sabado, nasa palengke si inay. Naghahatid siya ng paninda niyang gulay doon sa suki niya na sa amin kumukuha. Paglabas ko, ang mabango na ulam kaagad ang nasinghot ko. Bigla akong natakam at nagutom. Nangunot ang noo ko na makitang bukas ang kalan at may niluluto doon. Nakabalik na ba si inay? Ang bilis naman yata. Kadalasan kasi ang balik niyon ay 7:00 pa. Nagkagulatan pa kami ni Diego nang pumasok siya mula doon sa pinto, papuntang likod ng bahay na nakakonekta dito sa kusina. Saglit siyang natigilan, ngunit kaagad ring nahimasmasan at tinungo ang niluluto. Sa amoy niyon, nasisiguro ko na ginataang gulay ang niluto niya. Pinahinaan nito ang apoy at muli akong nilingon. Hi, good morning. Nauutal na wika niya. Ano, umalis si inay mo. Matagal raw ang balik niya kaya nagpresente na lang ako na ako nang magluluto. Naglulumikot ang mata niya, hindi makatingin ng diretso sa akin. Kahit ako natigilan rin nang makita siya. Bigla ay nakalimutan ko kung ano ang gagawin ko. Napako ako sa aking kinatatayuan. Nakatitig lang ako sa kanyang muka. Kagabi ko lang siya huling nakita, pero ganito ako ka-excited ngayon. Natitigan ang perpektong niyang muka. Kaagad na sinuway ko ang sarili at umakto na wala siya. Anak ko ang may gusto nito. Kahit gusto kong tumalikod at iwan siya, nagkusa ang mga paa ko na humakbang palapit sa kinaroroonan ni Diego. Kakain ka na ba? Nagpapanik na saad niya at pinaghila ako ng upuan. Gusto kong magdabog pero naalala ko na may anak pala akong dapat ingatan. Malapit na tumaluto. Saglit lang.
Aniya at muling hinarap ang niluluto. Oo, gutom na ako at gusto ko nang matikman ang luto niya. Yung anak pala namin ang may gusto, natikman ang luto ng tatay niya. Ramdam ko ang pagkataranta nito sa bawat mga galaw niya. Nakalimutan niya pa kung anong susunod na gawin. Nakamasid lang ako sa bawat galaw ni Diego. Naaaliw ako. Yung prito, baka masunog. Saad ko dahil parang nakalimutan niya yata. My God! Wika niya at nagmamadali na hanguin iyon. Naluto na rin ang ginataang gulay. Naghahanda na lang siya ngayon ng sausawan para sa pritong tilapia. Napakurap ako nang lingunin niya ako. Gusto mo ba na may kamatis? Tumango ako. Maanghang. Tumango ulit ako bilang sagot. Nang matapos, hinanda na niya ang pagkain sa lamesa. Sakto at nagising na si Dustin. Pumupungas ito at humihikab pa. Nang makita ang ama, ay bigla itong sumigla. Nanakbo siya palapit at niyakap ang kanyang ama. Saglit pa silang nagkulitan sa harap ko, bago humiwalay at kusang umupo si Dustin sa kanyang pwesto. Nagulat si Diego sa sariling galaw nang pagsandukan niya ng pagkain ng plato ko. Tumikhim siya at nagpatay mali siya nang kunutan ko siya ng noo. Pinagpatuloy niya lang ang ginagawa nang pagsandukan ako ng pagkain. Dahil wala si inay, kaming tatlo lang magkasabay na kumain. Tahimik lang ako habang ninanamnamang niluto niya. Namiss ko ang mga luto niya. Hanggang sa matapos kumain ay tahimik ako. Silang dalawa lang ni Dustin na nagdadaldalan tungkol sa bagay na sila lang ang nagkakaintindihan. Nasa pagkain kasi ang focus ko. Silang dalawa nagpresenta na magligpit ng pinagkainan. Tinataboy pa ako ni Dustin palabas ng kusina. Kaya wala akong choice kundi ang lumabas at maglakad-lakad. Busog na busog ako. Hanggang dito sa labas, naririnig ko ang kulitan at tawanan nila. Napanguso na napahaplos ako sa aking tiyan nang humilab yon. Makaraan ng 10 minuto na paglalakad, paruot pa rito, umupo ako sa terrace. Maya-maya ay lumabas si Diego. May bitbit itong baso. Nakangiti na inabot niya sa akin yon. Gatas, para sa inyo ni baby. Walang imik na tinanggap ko yon. Nakatayo lang siya. Naghihintay na inumin ko ang gatas na hinanda niya. Busog pa ako kaya hindi ko yun mainom ng isahan lang. Ayos lang ba sa'yo kung dito ako buong maghapon? Malumanay niyang tanong. Kung hindi nakakaabala sa'yo na narito ka, ayos lang naman. Pabalang na sagot ko. Sa susunod huwag kang mangako sa bata ng sa ganon, hindi ka mahirapan kung hindi mo kayang tuparin. Pinagalitan ko siya sa aking isipan nang tumaas ang 2 kilay niya. Naiinis na tiningnan niya ako. Napakagatlabi naman si Diego upang pigilan ang pagsilay ng ngiti nang pinanlisikan ko siya ng mata. Babalik muna ako sa loob. Baka tapos nang maligo ang anak natin. Pigil ang ngiti na wika niya. Nang irapan ko siya, doon hindi niya napigilan ang pagsilay ng ngiti sa kanyang labi, sabay talikod sa akin. Hoy, yung baso! Pagalit na sigaw ko. Nang makita ang nakakunot kong muka, sumeryoso siya at kinuha ang baso na wala ng laman. May nakakatawa ba doon sa mga sinabi ko para matawa siya? Nahawaan na yata yun ng babae niya sa pagiging hibang na yun eh. Sambakol ang mukha ko na bumalik sa loob ng bahay. Dahil hindi mahilig manood ng TV si Dustin, ang pagdodrawing ang pinagdiskitahan nila. Hinayaan ko na magbanding ang mag-ama. Ginawa ko ang daily routine ko kahit tamad na tamad akong kumilos. Gusto ko lang maupo o kaya ay mahiga habang nakatitig sa mag-ama ko. Bitbit ang maternity book, tinungo ko ang sala. Nasa lapag sila nakaupo. Magkaharap at pinagkasya ang mga gamit sa maliit na mesa ni Dustin. Pasandal na umupo ako doon paharap sa kanila. May mga sarili silang mundo dahil hindi man lang nag-angat ng tingin kahit saglit sa akin. Pero hindi ako makafocus sa aking binabasa. Panay ang sulyap ko sa kanilang dalawa. Nagpapaligsahan yata sila kung kanino ang maganda na gawa. Hindi na ako natuloy sa aking binabasa dahil naaaliw ako sa pagtitig sa kanilang dalawa. Kahit na naiinis ako kay Diego, aminado ako na hindi pa din nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Tuluyan na kayang magkaayos sina Diego at Audrey? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!